Ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Sa kabila ng mainit na ingay ng politika, sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang araw ng Disyembre nang may ngiti at masayang aktibidad sa Malacanang. Mahigit 1,000 estudyante mula sa public schools ang lumahok sa puso ng Pasko at tampok dito ang mga pamaskong awitin at sayaw mula sa Alice Reyes Dance Philippines, bukod sa mga food stall sa Kalayaan Grounds para sa libreng snacks at pagkain ng mga dumalo sa aktibidad. Tampok din daw po sa buong araw na aktibidad ang pagpapailaw ng Christmas tree, hudyat ng pagsisimula ng holiday season na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno. Habang ang tinaguriang the father of the Philippine Christmas music na si Jose Marichan ay nagparinig ng mga awiting pamasko. Nanawagan po si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na tulungang makabangon mula sa epekto ng 6 na sunod-sunod na bagyo at sunog ang mga kababayan natin upang maramdaman din nila kahit paano ang diwa ng holidays. Isyu ng bayan at isyu ng bayan. 2 por 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi, hi, hi. Ganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umaga ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Baka kayo'y nalilibang, Disyembre na, ha? Ang lamig Disyembre na. Ang lamig na ngayon na kumbatsero sa labas. Kanina nga nasubukan ko uli yung pagsigaw habang naliligo. Nang woo! Woo! Talaga. Ang tubig ngayon, paglabas sa gripo, pag unang bukas mo, talaga namang apakalamig. Parang galing sa frigidaire. Tama. Kaya yung unang buhos, itatapon mo lang. Tapos yung pangalawa ay pwede na yan. Hindi ba napapainit na mga ingay ng politika ang inyong Disyembre? Yan. Yung bang event na yun sa Malacanang kagabi, kumbatsero, yun ba magtutuloy-tuloy? Yun ba magiging bukas sa publiko? Ayan, tinan mo, pinapakita ho natin sa DZRH television yung pangyayari kagabi. Ayun, si Joe Marichan. Ano kaya ang kinanta niya? Imantaya siya ng ang Disyembre ko ay malungkot.
Yehey! Ayan, sino ba itong mga naglalakad na ere? Si BBM. Ayan, no? Kanyata ito yung tinatawag nilang Christmas tree lighting. Christmas tree lighting. Oh, parang- Andun si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ayan, no? Tama. Tingnan mo nga, no? Ilan taon na si Mga 95 Imelda? yata. Tingnan mo nga naman, ano. Ano ba sekreto ng mga yan? Baka stem cell. Stem cell. Pati si Senator Secretary Juan Ponce Enrile. Na ilang taon na? 100. 100. Tingnan mo Grabe, naman. At malakas pa. Oo. Still sharp. Yes. Ah. Si Secretary Sani Angara nando doon, nakapula. Nakapula. Nakita natin, Secretary Sunny. Aba? Maganda morning, Secretary. Busy tayo hindi na namin kayo na-interview Oo nga, ano. At itong yung event na yan kagabi sandaling kinalimutan muna ang mga ingay politika. Kung talagang hindi naman kung nakakaapekto yan lalo na sa first family, sandali nilang kinalimutan yan para maging masaya naman talaga itong ating holiday season. At ang pinakamasaya dyan, kung bubuksan yan lugar na yan sa publiko. Palagay ko may mga schedule yan, kumbachero. Sayang naman yung Christmas tree na yan na pinailawan kung hindi makikita ng iba. Nung nakaraan taon, alam ko may mga pututumbong dyan Oo, pwede. May mga food stalls pala, yung binanggit mo kanina. Yun ang pinakamasarap dyan yung at lalo na kung libre. Sino ba naman ang ayaw ng libre? Di ba? Di ba? Disyembre na, kaya medyo chill-chill na tayo. Chillax-chillax na tayo. Yung mga maiinit ang ulo dyan, dapat unti-unti nang lumalamig. Alam natin, lahat naman, sabi nga natin, kumbachero, lahat naman tayo nakaka-experience ng ganyang pag-init ng ulo. Lalo na pag gutom, pag pagod, pag puyat, di ba? Yun yung medyo mabilis kang ma-trigger lahat tayo, lahat na sino man tao, ganyan. Normal yun. Lalo na kung ikaw ay nasa kalsada, kung nako yan pa kaya nga nagkakaroon ng mga road rage, di ba? Ito yan. Pero yun tayo, human tayo, human. Tao tayo. Kaya lang, yun nga yung tanong dun ano ba yung, dun mo makikita raw ang tao kapag nasa ganong sitwasyon, kung anong klaseng tao siya, kung anong uring tao siya. Ayan, dun mo kapag nasa ganong in distress, pag nasa ganong sitwasyon. Kung paano siya, how he or she handles herself. Stress. Ayan. Ang pinakamalaki yung balita ngayon sa mga pahayagan, ito ang banner story ng Philippine Star. Ayan, Sara, 2022 presidency was mine already. Ganon? Sinabi niya yan? Oo. Really? Sinabi daw to ni... May audio ba tayo nito, Mother? Meron, di ba? Hindi ba kanyan? Hindi ba AI yan? Oo. Baka naman AI ito. Oo. Siguro, ano ba yung context? Ba't niya sinabi yan? Baka naman taken out of logical context yan. Ayan. Pakinggan nga natin. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Sinabi nga pala niya. So hindi pala pet news to. Hindi fake news yan. Hindi pala fake news to. The 2022 presidency was mine already. Pamain naman. Parang ganun ang dating, ano? Ano naman magiging, sa bagay, siya din naman ang nagpaliwanag nun. Siya pala panalo na sa survey. Sa survey. Sa survey naman, hanggat walang eleksyon at hanggat hindi ka kumakandidatong presidente at hindi ka nanalo, hindi ka magiging sayo. Yan, may proseso yan. Una, kailangan maging kandidato ka muna. Ayan, Pangalawa, kailangan
Oo. manalo ka. Oo. Tama, para tama. sabihin mong sa iyo yun. Ayan, oo. Paano naman yung sasabihin kanya yun na ipinamigay niya kundi naman kanya yun? Ayun. Ano ang kanya ipamimigay kundi naman kanya yun? Hindi kanya. Yun. Paano mo ipamimigay isang bagay na hindi naman sa iyo? Ayun. Nadali mo yun. Yun lang yun. At Baka kapag ang turing mo sa isang bagay ay sa'yo, talagang sa'yo yan. Kaya lahat ng nandyan sa posisyon na yun, sa'yo. Oo. Kaya kapag sinabi mo sa'yo yan. Sa'yo yan, oo. Kaya lahat ng bagay dyan, ang paggamit ng kung ano-ano mga kagamitan dyan, pondo dyan, sa'yo yan. Sa'yo yan. Yun ang masama. Kapag umantong tayo sa ganung punto ng gobyerno ay tinuturing nating sa atin. Ayan. Ang banner story naman ng Manila Bulletin ay ganire. Ayan, PNP eyes more charges versus VP. Aba, tinan mo nga naman. Meron Bakit pa pala. naman kung kailan pa naman tumungtong ng Disyembre tsaka nagsasalita ng ganyan itong PNP chief natin. Ang Disyembre ko ay malungkot. Ayan. Oo. Pagkatapos daw pong palayain ang Chief of Staff ni VP Sara ni si Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Ang sabi daw po ng PNP ay investigation is still going on. Ang investigasyon ay nagpapatuloy pa. Kami, Pong Pagong, Expect that there will be more cases ay umaasa na mayroon pang mas maraming kaso that will be filed na isasampa. aside from grave coercion, direct assault, and disobedience to persons in authority. Meron na palang naunang tatlo. Meron na. Yun na nga yung ipinail nung yung police colonel doctor ng QCPD, kumbachero. Ang banner story naman ng ito, kakaiba itong naging banner story ng Philippine Daily Inquirer. Sige nga. Russian attack sub spotted in West Philippine Sea. Baka meron daw Russian attack submarine yan. Submarine, meron daw Russian attack submarine na naispatan sa West Philippine Sea. Malapit daw dyan sa about 148 kilometers west of Occidental Mindoro. Nitong weekend, ayon po yan sa Philippine Navy. Banner story ng Manila Times. Comelec unmasks new flying voters. Naku po, ayan na. May mga na-discover daw po na nasa 300,000 daw po ito. Mario, na bumoboto ang mga residente na hindi naman nakatira doon sa mga kung saan sila bumoto. Aba, saan kaya itong mga manananggal na ito? Sa San Juan ba yan? Saan ba itong mga manananggal na ito? Ba't mga may pakpak na mga botante? Ayan. 10,000 lang daw dito makakapag-elect na ng congressman Nako, mamaya nga alamin natin na kay Chairman Mother. Saan ba ito? Nakakatakot naman ito. Ano ba ito? Flying, ibig sabihin palipad-lipad at palipat-lipat? Aba. Kakaibang skills meron yung mga yan, ano? At ang banner story naman ng pahayagang Tempo ay eto. Ang pangarap ni Rica. Sino ba yung Rica? Ba't kanya magsusuot yan? Napasugod tuloy si Het aagawin mo na naman tong Tempo, Het TikTok ban for cops on duty. Ayan, nako. Ang TikTok daw ay ipagbabawal sa mga pulis na naka-duty. Nga pala, may na-monitor ako nitong nakaraan sa international news. Ano yun? International news na sa Australia. Australia, kauna-unahang bansa na nag-ban ng Facebook at iba pang social media sa edad 16 pababa. Yeah. Oo, kumbachero. You saw that also, ha? Yeah.
Down under? Down under. When did you see They it? said that to die, it's a good die to die. Ayun, ang Australia ho, tingnan natin kung paano nila i-implement 'yon, ipatutupad. Baka naman may pamamaraan talaga para ipatupad 'yon. 16 under ay bawal sa social media. Di ba, kumbachero, diniscuss na rin natin, tinawagan pa nga natin si Dr. Cynthia Cuayo Huico, na isang advocate ng mga batang dapat naglalalabas at nagtatatumbling at nagpapatintero. Nagpapaaraw. Meron kasing estado rin sa Amerika na ganyan ang ginawa. Nagpasa rin ng batas na nagsasabing hindi dapat nalululong ang mga bata diyan sa social media. Ito yung sa Australia ho, hindi yung may oras lang kundi talagang ban. Total ban sa mga minor de edad ng social media dahil sa dami nga naman ng mga report ng naaabusong bata. Totoo. Dahil sa social media. Doon lang sa bullying, kumbatsero. Napakarami niyan. Ang tindi ng bullying at ang epekto ng bullying sa mga bata. Dito sa atin, lalo pa yung imimit. May mag-eyeball. Tapos gagahasain na. Napakadami pong mga kaso na ganyan. Naalala ko lang kanina habang nanonood ako kay Yuel Reyes Obel ng Magandang Umaga Bayan. Ano ba ni Joel yan, si Yuel? Kamag-anak siguro. Palagay ko. Umpisa na ng pagyaman mo, Yuel Reyes Obel. Meron siyang nabanggit tungkol sa ang House of Representatives daw ay hihingi ng tulong sa NBI para laban daw sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Nako, kung nakinig lang kayo sa amin ni Kumbachero, 3-4 years ago, nag-umpisa na kami ng campaign dito sa 2x2, mga kababayan, para matumbok ang mga may-ari ng mga fake news peddlers na ganyan. Paano po yun? Kahit na meron kang multiple accounts, sabihin mo marami kang accounts, pero kung i-require ng isang magbubukas na account ng tatlo man yan, na i-register mo yan using your valid ID. Yung KYC, yung know your customer. Kung i-implement yan ng mga social media na yan, hindi ho mangyayari itong ganito, itong pagpapalagi sobrang ganito. Kaya lang, Kumbachero, tanggapin natin ng to, maraming mambabatas, ayaw yan Nakikinabang kasi. Nakikinabang sila. Halimbawa, sa mga trolls na yan. Meron silang farm. Kaya nga pa na yung paggawa nila ng farm to market roads para sa kanilang farm. Naging troll farms na yan. Troll farms tuloy. Kaya balikan nyo yung mungkahi na yun. Sigurado mauubos ang mga fake news na yan. Well, hindi masiguro mauubos. Pero mami-minimize. Significantly. Yan pong saka yung mga walang accountability, Kumbachero Kung makapanira ng kapwa, gano'n na lang, tapos wala na. Hindi ka man lang makaganti dahil pag hinanap mo yung kanilang social media account, mga kaya niya kung saan nga galing. Aso nga yung So NBI na ngayon ang pupuntirya sa mga yan. Tama Director Judge Jimmy Santiago. Kayo na ang kumilos nga dyan dahil wala tayong maasahan sa DICT. Tsaka doon sa kanilang CICC. Wala yun. Wala puro, dapat nga pagtatanggalin na yung mga nakaupo dun Puro panawagan lang sa publiko ang nakikita ko doon sa kanila. I-announce. Nahak po pala kami. Nahak po pala kami, sabi nila. Mario Jose po. Mr. President, mananawagan, mag-iingat po kayo, mag-iingat. Puro pag-iingat. Asan yung nahuhuli ninyo? Mario Jose, nako. Itong sinasabi natin ito, labanan natin tong fake news, yung mga mapanira mga bagay. Agad wala tayong mga hinuhuli, pinoposasan at ipinapasok sa kulungan na nakikita, kakalat at dadami yung mga nagpapalaganap ng fake news yan. Lalo na yung mga scammer,
gamit ang internet. Nako po. Lalo na ngayon, Disyembre. Sabi nito si Percival Kilop, pati sana yung nagpapakalat ng private conversation na marites tulad mo, Katunying. Private conversation. Hindi nyo kasi alam yung kwento, kaya kalahan nyo, nagpakalat lang ako ng private conversation. Kinonfirm Kinonfirm ni BBM di ba? Hindi nyo kasi alam yung background nung, kaya nung naglabas tayo ng ganong report kumbachero, tinira tayo, fake news daw, fake news. Nung kinabukasan kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos dahil napahiya sila katatawag sa atin na fake news, King, kung saan na nagsusuot ngayon. Sabihin, ba't mo nilabas? Hindi naman dapat nilabas yan. Private yan. Talaga, napahiya lang kayo na hindi ako fake news napahiya lang kayo kung saan na kayo nagsusuot. Talaga naman. Kung idinanay ng Pangulong Bongbong Marcos yun at sinabi niyang, hindi tama yan. Hindi dapat nakalabas yan. Pwede niyo akong sumbatan. Kinumpirma ng Pangulo, ipinaliwanag pa nga niya. Pinaliwanag pa nga niya kung bakit kailangan niyang sabihan yun. Yun. Kaya mag-iingat po tayo. Gaya ho ng panawagan ng DICT at ng CICC. Mag-iingat po tayo sa mga, hindi lang sa mga fake news, kundi sa mga scammer. Naku, dami niyan. Takot ho na, lalo na yung mga bonus ninyo. Yung mga allowance na ibinibigay ninyo sa inyo ngayong Disyembre, tapos i-invest ninyo kung saan-saan. Ako po, takot yan. Lalo na yung sa cryptocurrency. May report galing sa international kumbachero na dito sa Pilipinas, ang laki ang taas ng rate ng recruitment ng naloloko. Ang gamit ay cryptocurrency. Yes. Ako, mag-iingat ho kayo dyan. Ang crypto ho, ang Bitcoin at crypto ay totoong meron yan. Totoo yan. Ang scam ho dyan ay pag niyaya kayo na mag-invest. Halimbawa, mag-invest ho kayo dito sa Bitcoin, ang laki ng kita. Lalo na ngayon, magkano na ngayon? 97,000 ngayon ang Bitcoin. Papalo ho yan ng 100,000 plus. Ini-expect na yan. Yun ang sasabihin sa iyo. Mag-i-invest ka naman. Ayan, 97,469 ngayon. Ang Ethereum ay nasa 3,700 na ngayon. 3,700. Mag-i-invest ka naman ngayon. Pagkabigay mo ng pera, wala na. Hindi mo na makakausap yung nag-invest sa iyo. Pag-aralan ninyo, mag-trade kayo mismo. Yung parang stock market, kayo mismo ang mag-trade. Huwag mong iaasa sa iba. Huwag mo iaasa sa iba. Para kung ikaw, pinag-aralan mo, tapos nag-invest ka, tapos nalugi ka, at least sarili mo lang sisisihin mo. Sarili mo lang. Hindi ka naloko nun. Tsaka kung dun lang sa spot, kumbachero, yung nag-invest ka lang at inilagak mo lang dun sa spot trading at halimbawa bumagsak yung presyo, maghintay ka lang. Parang gano'n parang sa stock market din. Maghintay ka lang na tumaas. Hindi mawawala yung pera mo. Andun lang din. Pero sa iba, kapag doon ka pumasok sa malaking kita, sinasabi sa iyo, mag-invest ka, nagbigay ka ng pera, pagkabigay mo, sigurado, wala na yan. Jerry Bach at Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Oras po natin. Aji, Mr. Jalamtang, Lakyam Diaplakhun, 6:26 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 2 ng Disyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Panukalang free transportation sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, umusad na sa Kamara.
Higit pisong taas presyo sa LPG sumalubong sa unang araw ng Disyembre. Meron pa daw dagdag presyo ng petrolyo bukas. Chief of Staff ni VP Sara nakalabas na ng ospital matapos palayain ng Kongreso. Publiko pinag-iingat sa mga sakit ngayong holiday season. MMDA maagang pinaghahandaan ng mas masikip na traffic ngayong holiday season. Mga pulis sa Western Visayas na naka-duty bawal mag-TikTok. Sa Western Visayas lang pala yun, yung kanina, no? Oo. TikTok lang? TikTok lang eh. TikTok Facebook. Baka sa susunod na yan. Tsaka Instagram. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, pinagtibay na ng Kongreso sa huling pagbasa ang House Bill 10924 o ito po yung Free Transportation of Relief Goods Act na nag-aatas na gawing libre ang freight services para sa pagbiyahe ng mga donasyon at relief goods sa mga lugar na hinagupit ng bagyo at nasa ilalim ng state of calamity. Layunin ng bill o panukalang batas na resolbahin ang pagkabalam ng disaster response sa pamamagitan ng pagtiyak na mabilis na makararating ang relief goods sa mga nasalantang komunidad. Kailangan pa ba ng batas dito, kumbachero? Hindi na. Diba? Sinabi ng presidente. If you were the president, if you were the head of the disaster agency, do you still need law? No, for this? No, But why? Not at all. But why? Nasa 182 kongresista ang bumoto pabor sa nasabing panukala. At kung ito ay magiging ganap na batas, libre na ang freight services ng mga rehistradong organisasyon na magbibigay ng relief operation sa mga lugar na hinagupit ng kalamidad. Sinalubong ng taas presyo ng LPG ang unang araw ng Disyembre. Sa anunsyo po ng Petron, 1.20 kada kilo ang itinaas sa kanilang LPG, katumpas ng 13 pesos at 20 sentimos kada 11 kilogram na regular na tangke simula po kahapon. Bunga ito ng pagsipa ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Samantala, inaasahan namang tataas ng halos piso kada litro Nako, ang ayan presyo na naman ng gasolina bukas. Mario Joseph. Habang may rollback naman na hanggang 50 sentimos kada litro ang ng diesel at kerosene. Alas 6:34 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Nakalabas na ng Veterans Memorial Medical Center ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Batay na rin sa direktiba ng Kamara na ito'y palayain na isang linggo matapos itong ma-ospital. Kinumpirma ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na noong gabi pa ng Sabado nakalabas ng VMMC si Attorney Lopez. Samantala, nangako naman si VP Sara na dadalo siya sa mga susunod na hearing ng Kamara sa confidential fund spending ng kanyang tanggapan bilang bahagi ng kanyang pangako na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga opisyal na ipatatawag ng House Blue Ribbon Committee. Alas 6:35 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kumusta ba baha dyan sa inyo? Pinaghihinay-hinay na isang health expert ang publiko sa pagkain at pag-iinom ngayong holiday season. Ayon kay Dr. Tony Liachon, batay sa mga pag-aaral, tumataas ang mga kaso ng atake sa puso at stroke tuwing holiday season dahil sa napapabayaang diet. Paliwanag ni Dr. Tony dahil sa handang matatamis, matataba, umaalat. Bukod pa sa mataas na konsumo nito, yung iba iinom-inom pa. Yung pa iinom-inom, mabilis tumataas ang calorie, salt intake at blood sugar ng tao. Tapos magpupuyat. Dahil party. Yung kunyari pumunta ka sa mall, mas maraming tao, dagsaan. So ang distansya natin, yung social distancing natin nawawala. Yung mga family reunions and activities, minsan nakakalimutan natin yung ating hygiene. Bad-ibad doon yung hina ng katawan sa kakapuyat dahil sunod-sunod ang party. Yan ho rin nakakadagdag sa hina ng resistensya ho natin. Yan po ang tinig ni Dr. Tony Liachon.
Samantala, pinaghahandaan naman ng MMDA ang inaasahang pagdami ng mga sasakyan ngayong pagpasok ng holiday season. Ayon sa MMDA, inaasahan na nila ang mas mabigat na daloy ng traffic sa Metro Manila ngayong buwan. Ito dahil sa nakagawian ng pagtungo sa mga mall, sa mga shopping area ng mga Pinoy na namimili ng mga pangregalo at pamasko. Sa pagtaya ng MMDA, aabot sa 500,000 vehicles ang dadaan sa EDSA kada araw ngayong Christmas season. Mas marami kumpara sa daily average na 421,000. Dahil dito nagdagdag na ang MMDA ng mga tauhan at nag-deploy ng mga traffic enforcers sa highway ng Metro Manila hanggang hating gabi. Yun. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga pulis sa Region 6 ang mag-TikTok habang sila ay naka-duty, kasama ang pag-post ng mga video sa social media platform. Ayon kay Police Brigadier General Jack Wanky, hepe ng Police Regional Office 6, naharap sa kasong administratibo ang sino man lalabag dito. Sinabi ni General Wanky na dapat igalang ng mga pulis ang kanilang uniforme at huwag gagamitin bilang kasangkapan sa pagpapababa ng imahe ng PNP. Inilabas ni Wanky ang paalala sa mga pulis na nakatalaga sa Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo, Bacolod at Negros Occidental, kasunod na rin ng direktiba ng PNP Headquarters. Paliwanag pa ng opisyal, ang mga naka-uniform na pulis ay maaari lamang mag-post sa TikTok kung ito ay pinahihintulutan o sa panahon ng mga opisyal na gawain. Ay, gusto nyo bang swertehin ngayong araw na ito ng Lunes? Ngayon pala holiday dito sa Pasay, kumbatsero. Bakit? Yuel, bakit? Bakit? Ano But meron? why? Kaya pagdating natin dito, halos si Mother lang andito tsaka si Yuel. Oo, kasi holiday. Holiday. Kaya Pasay pala Day. kaya Pasay pala Day. Si Kuya Angelo hindi pumasok. Si Angelo. Wala si Angelo. Holiday. Ayan. Hindi, may plus 30% Double tayo. pay. Special day lang to eh. Special day lang? Special, kaya... Hindi. Si Mother daw. Double pay. Sabi ni Mother. Double pay. Sige, double pay. Iba yan. Iba yan si Mother. Sa mga pumasok. Ang daming hindi pumasok eh. Huwag na kayong... Wala kayong asahang double pay. Saka no work, no pay ha. No work, no pay kapag special day lang. Ang atin pong Pasko Panalo promo agent ay nanggagala dyan sa Barangay Puresa sa Santa Mesa, Maynila. Ayan ha. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon para kayo'y swertihin sa araw na ito. Yan, sa ulit natin, Barangay 628 Puresa Street, Puresa, Santa Mesa, Maynila. Susunod! Hito mo! Si VP Sara daw ay humihingi ng questionnaire sa NBI. Ano to? Condition ba ito para siya ay sumipot na? Bakit dumadami mga kondisyon ni VP Sara? Nung una, sabi... may hearing kasi sa House eh. May hearing sa House eh. Kinancel yung hearing sa House. Sabi niya nung abogado niya, dahil ginagawa. Panginoon kong buhay. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin Bibigyan kaya ng pagbibigyan kaya ng NBI. Huwag mong sasabihin kay Professor Clarita Carlos yan. Bakit? Kasi minsan napag-usapan yung mga politiko na nanghihingi ng advance question sa mga media men. Okay. Naalala mo? Kapag mag-i-interview. Kapag mag-i-interview, sabi ng politiko sa media, pengin yung advance question. Sabi ni Clarita Carlos, palibasa madulas din ang bibig ng babaeng yung kahit profesor ng UP. Ang nanghihingi ka ng advance question sa mga media na politiko ay mahina ulo. Ganon, sabi ko. Talaga? Kaya nga sabi ko, mahina ulo? Hindi. Masakit magsalita si Professor ang totoo, ginandahan ko lang eh. Ang totoong sinabi niya, stupido eh. Ay, stupido. Naku, masakit nga pala. Kasi nga daw, magpapa-interview ka, tapos gusto mong may advance question. Anong klaseng politiko ka? Parang ganon. Pang media to ha. Naalala ko lang. Pero sa NBI, iba yun. Iba naman
nyo kasi baka payo ng abogado kailangan klaro para sa sakto na mga sagot natin. May mga ganun ng mga abogado eh. Baka naman hindi yung ipinatatawag ang sasagot noon. Baka abogado lang ang sasagot noon. Well, pwede rin naman. Mahirap yun. Mahirap yun. Tingnan natin kung pagbibigyan sa pagpapatuloy ng CS Balita 641. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Naganahan tuloy si Director. Naalala niyo tuloy yung pumuputok siya lagi. Oo, yan o. Asintado eh. 15 minuto na lang, alas 7 na. Parang ito na yung tagpo na ano yun, no? Hawak-hawak na ni Director yung kanyang rifle. Sinisipat na niya yung scope. Ina-adjust na, pinipihit-pihit na niya ng ganun. Tapos inilagay na niya yung kanyang daliri sa trigger, sa gatilyo at sa gatilyo at ready to fire. Music mo talagang nariwa ang nakaraan ni Judge at ni SBO4 Jimmy Santiago, ang director ngayon ng NBI. Director, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying, at sa mga nakikinig sa atin. Apo. Naalala niyo po ba, Director, yung mga panahong kinukwento namin na kayo ay
hawak-hawak na ninyo yung ano ba yung rifle na gamit nyo lagi dati? Short arms lang ako, sir. Short arm. 45. Hindi kayo gumagamit ng sniper rifle? Ay, hindi po. Pang-practice lang pero sa duty yung actual 45. Yung kinakasalang yung kinakasal nyo sa pantalon, ginaganon. Parang panduelo yun panduelo. Judge Jimmy Santiago. Ano na ho babalita kay VP Inday Sara, Director? Ayun nga po, noon Friday naka-set po kami pero hindi nakarating si Vice President dahil huli na daw po dumating yung paabiso ng House na postpone ang kanilang hearing doon. Pero sinabi niya naghahanda nga daw siya para doon. Kaya hindi na nakapunta sa amin. Nagpadala po ng abogado. Pero yung po bang ganong klase ng rason how do you take it po? Out of courtesy, sir, pinagbigyan po namin at na-reset po namin sa December 11 para mabigyan siya ng mahabang panahon na mapag-aralan niya yung kasi humingi din siya sa amin ng copy ng complaint at saka nagre-request yung mga possible questions namin. Nga po. Yung reklamo lahat i-appraise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin, but yung mga magiging tanong namin hindi po namin pwedeng i-advance yun. Pero ayun nga ho, dalawang punto lang naman ang iniimbestigahan namin. Una, yun pong pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng First Lady at ni Speaker. Pangalawa po, imbestigahan po namin din yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nabanggit ninyo yung complaint. Gusto niyang malaman kung ano ho yung particular complaint, Director? Yun po, yung pagbabanta po niya sa pagpapahayag niya na may nakausap na siyang tao na ipapapatay si Presidente, First Lady at Speaker. Yun po ang iniimbestigahan namin. Hindi ho ba kailangan mag-file ng formal complaint mismo yung mga pinagbantaan? Hindi naman po. Fact-finding pa lang ito. At yun nga, nasabi ko, kaya kami nag-step in dahil primary jurisdiction po ng NBI na whenever there is a threat to the President down hanggang sa Chief Justice, ay ang NBI po ay dapat pumasok at mag-imbestiga agad. Kahit walang complaint, formal complaint? Yes sir. Dahil nalathala naman ito sa yung Facebook account na merong mga Zoom meeting nila. Ganun pala Meron pala matik pala yun. Yung pala ang isa sa mga responsibilities ng NBI, Director, Opo, sir. Kasama po ang threat, assault sa mga media personnel, sir. Nasa primary jurisdiction po namin yan. Pero mas mabigat po siguro kung mismong magfa-file din ng formal complaint. Halimbawa si Speaker, magpunta ho sa inyo at mag-file ng formal complaint tungkol dyan sa threat na yan. Ayun po. Totoo po yan. Ano po yun? Kung sila'y mag-come out and file a formal complaint. Yun. So mas makatutulong sa conduct ng inyong investigation. Pero babalikan ko lang po yung request po niya na makahingi ng mga possible questions. So it's not possible as far as NBI is concerned, Hindi namin po yung ginagawa sa aming investigasyon. Ito po ba madalas na hinihingi ng mga iniimbestigahan po ninyo, o is this the first time po na experience ninyo? Hindi po hinihingi yun. At hindi namin din binibigay kung sakali mang humingi. Baka sabihin out of courtesy, Director, baka naman pwede VP ang iniimbestigahan ninyo.
Ayun nga po, yung general question na sino po ba ang nagtatangka sa inyong buhay, ma'am? May suspect ba kayo? Meron pa po ba tayong proof? Yan po ang mga basic question about that. Regarding naman doon po sa threat niya sa ating Pangulo, at tatanungin namin kung sino po ba yung kinausap niyo ng tao. Ganun po. Mga basic question na pwede namin i-advance. At alam naman natin na yun na ang itatanong. Opo. Director, mag-hypothetical lang po ako na tanong. Halimbawa po, yung nagbanta po sa Pangulo, parehong-pareho na sinabi. Parehong-pareho na sinabi ni VP Sara, pero hindi si VP Sara yon. Halimbawa, si Jerry Baha. Hypothetical lang naman. Kung si Jerry Baha po ang nag-broadcast ng ganun, tapos sinabi niya na ipapapatay niya ito si ganito at kinausap niya, etc. Ulihin niyo po ba si Jerry Baha? Yun pong nangyari noong nakaraan, may nagbanta kay yung teacher Presidente Duterte. May nagbanta at inaresto po agad. Pati po yung nagsabi na somewhere sa Visayas, nagsabi na si Raulo daw si Presidente Duterte. Inaresto po agad yan. Yung mga cases po ay na-dismiss because of technicalities. At saka si Presidente ay tila pinatawad na yung mga pinatawad. Opo. So, kaya ako po, bilang dating West, inilalagay ko po lahat sa tamang proseso. Tama. Due process po, pagpaliwanagin muna yung tao bago kami, kung sakali man nakita namin na merong kaso talaga, isasampa po namin sa prosecutor's office. In other words, kung kayo po ang tatanungin bilang isang abogado, judge, tapos kayo po director ng NBI ngayon, hindi naman talaga ura-urada dapat na dinadakip ang isang taong nagsasalita lang ng ganon? Tama po, sir. Dapat po mabigyan muna siya ng pagkakataon na ipaliwanag niya yung kanyang sinabi. Ganon po. Yun. Okay, malinaw yun. Abangan natin. So ito'y December 11, last na ito na maibibigay ninyong palugit, Director. Hindi pa po natin masabing last kasi kung pagdating ng December 11 ay merong justifiable reason si BP para hindi maka-attend uli. For example, may sakit or whatever, mapagbibigyan po uli natin. Pero kung hindi siya sumipot at walang pasabi, walang niha, niho, walang abogado, I will proceed with our investigation, sir. Parang winave na niya yung kanyang karapatan doon, ano? Tama po, sir. Tama po. Kung mauubos na yung mga justifiable reasons. Okay. So yan na lang abangan natin. Director, dito ho sa mga vloggers o mga nagpapalaganap ng mga fake news at kung ano-ano, mukhang kayo ang kailangan din dito, Director. Mukhang sawa na tayo sa mga panawagan mula sa ibang government agencies na mag-iingat po kayo, wag po kayong mag-click ng ganito, pag may natanggap kayong tawag ng ganito, kutakot-takat pa rin ho ang naglipa ng mga manloloko. At minsan may nagpapalaganap ng mga fake news, mga matitinding ang mga aligasyon na mga ume-ere ba pwede natin sabihin? Ume-ere sa internet, Director. Ano ba ang pwedeng maging action ng NBI dyan? Yun po, watch out din po sila dahil kami, sabi nga namin na lagi kong sinasabi sa dyaryo, sa media na kami ay proactive na ngayon na nagmo-monitor po kami ng mga internet pronouncement. Ganun po. Kung masyado ng yung kanilang mga salita ay nagli-lead na inciting to sedition, for example, ay pwede namin ipatawag yan at imbestigahan bakit sila nagsasalita ng ganon. Hindi na kailangan ng complaint, kayo na mismo, motu proprio. Opo, sir. Opo. Dahil ang interest ng bayan, ang safety ng bayan ang nakasalalay na po. Hindi, katulad nito, may hinihingi daw po ang House of Representatives na tulong sa inyo, sa NBI,
Dahil sa hindi daw nila matukoy ang tawag ni Congressman Ace Barbers mga bayarang vlogger na ginagamit ng sindikato ng illegal na droga at pogo para magpakalat daw po ng mga maling impormasyon at paninira laban sa komite. Meron po ba kayong capability na matukoy itong mga taong ito, and if you're able to determine yung kanilang identity, sapat po ba yung kanilang mga pinagsasasabi para po sila ay damputin ninyo? Yes sir, may capability po ang NBI na matukoy kung sino yung mga nagda-vlog na gano'n, kahit na sa social media. Pwede po namin makapa kung saan, kung sino sila. Opo. Dapat po talaga maging tama kayo din, maging proactive ang NBI dito. At may makita kaming may sinampulan kayo, Director. May mga masampulan dito at i-abolish na yung CICC, ang laki-laki ng pondo dun yung sa DICT. Yung may grupo diyan sa ilalim ng DICT, ang tawag CICC. Ang laki ng pondo, Director. Bilyon ang pondo niyan. Pero wala naman, puro paalala lang sa mga kababayan natin ang ginagawa. Dapat bigyan na lang sa NBI ang pondo ng CICC. I-abolish na yon, bigay na sa NBI at nang marami kayong panggastos dyan nang matukoy, mahuli yung mga kriminal dyan sa... Tatanggapin nyo ba, Director? hanggat po kakayanin namin na itatrabahuhin po namin yan. At hindi lang po ang NBI, ang PNP ay may capability din po. Director, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Director, Judge Jimmy Santiago, Judge NBI. Isikat ng araw, Judge. Mag-aalas 7 na, Judge. Oo nga pala, tanghali na pala. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, Kulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. Yeehaw! Yuhuu! Ang lamig ng panahon. Talaga namang ang sarap matulog ng matulog, ano? Pero ngayong nagkakasunod-sunod pa rin ang mga insidente ng sunog, ha? Dito lang sa Manila, kumbatsero, yung sa Isla Putimbato. Mahigit 2,000 pamilya pala yan. Oo, tapos nasundan pa nun sa Sampaloc. Sabi ko nga, kainaman, hindi mainam dahil masunugan ka. Sabi nga, di ba, manakawan ka ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Kainaman lang, dagsa ngayon ang mga tumutulong. Totoo. Dahil sa mag-e-eleksyon. Naguunahan pa yung mga politiko. Naguunahan ang mga politiko sa pagtulong, lalo na dito sa lungsod lang ng Maynila. Kutakot-takot ang mga nagpapadala ng tulong dyan sa mga nasunugan dyan. Pero merong isang humihingi sa atin ng tulong, kumbatsero. Isa lang. Ito'y kapartner ho natin, katuwang natin dyan sa Philippine Heart Center, na sa mga public service natin, yung mga nire-refer natin, mga kailangan ng tulong dyan. Si Miss Connie Rojas, ng Dietetics and Nutrition Division ng Philippine Heart Center. Kapartner ito ni Sir Randy Sakay sa pagtulong-tulong sa mga nire-refer natin dyan. Nasunugan, kumbatsero. Ayan yung kanyang bahay, Tupok. Diyan ho ito sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nangyari nitong anong araw ito nangyari, Sir Randy? Itong lang bago last week lang. Barangay Bahay Toro, bahay ni Miss Connie Rojas ng Dietetics and Nutrition Division ng Philippine Heart Center. Sabi ko pwede sigurong isahing papawid natin at maihingi natin ng tulong sa Department of Human Settlement. Ayan, sa DSUD. Sabi ni Yusek Randy Santiago,
Hindi, Escolango. Sorry na. Baka kumanta ng bababaero. Sa DSUD, meron silang kapag totally damaged ay 30,000. Kapag partially damaged ay 10,000. Ito mukhang totally damaged. Mukhang walang mapapakinabangan na dito sa bahay ni Miss Connie. Lahat ng gamit nila. Kumbatsero, walang naisalba diyan sa sunog ho na nangyari diyan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang tulong, naglunsad na rin ng fund drive, kumbatsero, diyan sa Heart Center. Yung mga empleyado diyan sa Heart Center sa pangunguna ni Mr. Randy Sakay. Pwede rin ho tayong magpadala ng tulong sa pamamagitan ng kanilang GCash number. Itong sa pangalan ni Philip Christopher Rojas. Philip Christopher Rojas, ang GCash number niya ay 0945 600 6049. 0945 600 6049. Ayan, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong dito sa, dati sila ang tumutulong sa mga nire-refer natin na mga sa public service. Sila naman ang ating abutan. Sila naman ang ating tulungan ngayon. Si Ms. Connie Rojas ng Dietetics and Nutrition Division ng Philippine Heart Center. Samantala, pamigay muna tayo ng pera. Parang hat. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Sa Poresa, Barangay Poresa, Santa Mesa, andun si RL6, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Magandang umaga sa tuning ka, Jerry, dito nga sa Barangay 628 sa Poresa, Santa Mesa, Maynila. May nahuli tayo na aktibong nakikinig sa DZRH. Tignan mo naman to, yung lumang struktura ng NDC. Yan napunta sa pag-aari ng PUP. Pero tignan mo naman, nasira na. Ano yan? National NDC dati to. Dating pinatayo ni ganun ba? Opisina ng National Development Center. Ngayon, wala na. Mga woodworks sa mga Pilipino na pinang-export natin. Pero ngayon, wala na. Wala na. Gula-gulanit na yung gusali. Pero may tao pa sa loob? Nagagamit pa? Wala na. Nasa loob na ito ng pag-aari ng teritoryo ng PUP. Kasi itong kalsadang ito, bakod na ito ng PUP. Yan. So yan, nasa loob na siya ng PUP ngayon. Sana maalagaan. Sayang naman yan. Pero ginagamit naman ng PUP. Ginagamit naman ng PUP. Hindi na ginagamit ng PUP. Kasi dilapidated na yung building. Sayang. Dilapidated na itong mga kahoy. Gano'n ba ang lote yan? Gawag sa kahoy. Gano'n kalaki ang lote? Pwede ba na pagtayuan ng katunying siyan? Pwede. Baka nga pwede. Nakakapanghinayang yung mga ganyang structure, ano? 800 square meter itong property na ito. Malaki. Nakikita ko. Mahaba ito. Hanggang doon sa kabilang dulo. At parang copy sana yung bintana. Nagkakwasak na sayang. Pag nakita ng mga taga Las Casas sa Pilipinas yan, sa Bagakbatan. Kunin yan. Ayan. Pero ito ang hindi sayang. Tignan ko naman, aking bahay. Ang laki-laki bahay. Ang laki-laki pa ng TV. Laki pasok na ako, ha. Ayan, oo. Kitang-kita. Naku, nawawala signal mo, Sherwin. Labas ka konti. Balik. Nawawala signal. Nakatutok pa naman sa mga taga Bohol. Si Ka-Ed Season, nakatutok niyan. Ka-Ed Season ng Bohol. Kumusta po kayo? Wala yung Zoom, pero wifi ang linya. Pangalan mo, kuya? Candido Kapalungan. Candido, lumang-luma pero batang-bata. Matagal na kayo naka-tune in. Opo. Araw-araw kayo nakikinig at nanonood. Opo. 68. Kasi TV yung pinanonooran niya. Kaya naman talaga malakas ang nakatutok sa DZRH. At paborito mo, sino?
Katunyi at si Jerry Baha. Katunying ka, Jerry, meron kang 1,000 pesos. Yes, salamat. At siyempre, meron ka rin Deezer H Grocery. Yan, para sa pang-noche buena na yan. Salamat po, salamat. Meron din Deezer H Umbrella para sa iyo, para yung bunbunan hindi Oh, thank you. Salamat sa DZRH. Maraming salamat, Candido Malaluan. Yeah! Yan, maraming salamat Candido. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kailan susunod nating winner sa DZRH. Pasko Panalo from Mars number 6. Sherwin Badal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! O yung palang mga taga Bicol nakatutok sa atin, kumbatsero, mga nabahanan naman Diyos yung Maraynaga. mga taga Bicol, pambihira. Wala Umuulan naman bagyo, na naman yan. Walang bagyo, intertropical convergence zone, saka shear line lang ba yung tawag doon? Nagsasalubong daw dyan. Nagsasalubong dyan. Mga taga PNP Region 5 sa Bicol, nakatutok sa atin sina General Andre Dizon at si Bishop, si Staff Sergeant Cardinal. Good morning. Oras po natin, Kapopoy, 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 2 ng Desyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos sumapila sa publiko na tulungan ang mga biktima ng bagyo at sunog upang maramdaman nila ang diwa ng Pasko. Upgraded na uri ng flying boaters ibinunyag ng COMELEC. Ikinakasang dagdag kaso laban kay VP Sara hindi politically motivated ayon sa PNP. Irit na ni Vice President Sara Duterte na advance question sa subpoena at tinabla ng NBI. Gigisahin ang identity ng hitman. Kaso ng HIV sa Pilipinas, pinangangambahang sumipa sa higit 200,000 sa pagtatapos ng taon. Lalaking nag-suicide, binidyo ang pagbaril sa sarili sa Quezon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, may report muna ang ating RH52 Edniel Parosa. Non-wage benefits ng mga manggagawa isusulong ng trabaho party list. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Layunin ng trabaho party list na isulong sa Kongreso na maihandog sa mga manggagawa ang mga non-wage benefits kung tawagin, gaya na lamang ng iba't ibang subsidy at allowance upang mapababa ang epekto ng inflation. Ayon kay Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu, hangad nitong itulak ang mga benepisyo gaya ng rice subsidy, clothing subsidy, transport allowance, medical allowance at meal allowance para sa mga manggagawa. Naniniwala ang Trabaho Party List na karapat dapat umano mga non-wage benefits ngayong ramdam ang epekto ng inflation na noong Oktubre ay nasa 2.3%. Yun yung pwedeng i-focus ng mga private sector, ng mga kumpanya para matulungan ang ating mga Pilipinong empleyado. Dagdag ng grupo, di lamang sa pagtaas ng sahod dapat umasa mga manggagawa, kundi pati na rin sa iba pang mga benepisyo, gaya na lamang ng nasa probisyon ng train law. Sa ilalim ng naturang batas, isinusulong ng pamahalaan ng 13th month pay at iba pang bonuses hanggang 90,000 pesos ay maging tax exempt na.
So yung importante dito magkaroon ng dialogo between the employer and the employees para malaman natin kung ano yung mga dapat na yung nararapat na mga adjustments, no? Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Alas 7:19 ang ating oras. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na tulungan ang mga dumanas ng mga kalamidad sa nakalipas na 2 buwan habang nagdiriwang sa panahon ng Pasko. Ginawa ng Pangulo ang apela sa kanyang talumpati bago buksan ang mga ilaw ng Christmas tree sa Malacanang. Binuksan din ng Malacanang ang pintuan nito sa higit 1,000 estudyante mula Luzon. Binati sila ng musika at mga pagtatanghal sa unang araw ng Disyembre. That it's Christmas time again, but it is, and of course this is the most important part of every Filipino's calendar. Where this is the time for us to be with our friends, with our family, to enjoy a little bit of quiet time, a little bit of relaxation, and to think of the year that came back, that has just passed, and start to think about the year that is coming. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabala ang COMELEC na maghahain sila ng kasong kriminal at administratibo sa mga barangay officials na sangkot sa maanumalyang pagdami ng mga botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may nadiskubre silang bagong taktika ng pandaraya sa eleksyon na itinatago sa pamamagitan ng isang lehitimong dokumento. Tila upgraded version daw ito ng flying voters kung saan inililipat ang residence o voter registration ng botante sa ibang lugar kung saan hindi naman sila residente sa pamamagitan lang daw po ng barangay certificate. Sinabi ni Garcia, makasisira ito sa integridad ng eleksyon at kung hindi nila ito pipigilin ngayon, uulit-ulitin lang ito sa mga susunod na halalan. Sa investigasyon ng COMELEC, lumalabas na mahigit 300,000 botante ang naaprubahan ng paglilipat ng residensya gamit ang barangay certificates. Batay sa kanilang tala, partikular na nagkaroon ng malalaking pagtaas ng rehistro. Saan? Sa Makati, Cagayan de Oro, Maguindanao del Sur, Nueva Ecija, Masbate, at iba pa. Marami palang lugar, marami, ha? So, transfer, lumipat. May pinanggalingan. So, mawawala na sila doon sa dati. Parang hindi ganun eh. So parang double registration? Ganun ang nangyari. Sistema ng COMELEC ang may problema. Kapag ganun ho nangyari, dapat may umiilaw doon sa computer nilang ganun, di ba? Iilaw-ilaw na ganun na dalawa na pangalan. Tatlo na pangalan yan. Tatlong registration na yan. Tama. Dapat maliwanag yan, kumbatsero. Saka hindi naman pala, halimbawa, buong Nueva Ecija, hindi pala. Sa Cabanatuan at saka San Leonardo, Nueva Ecija. May mga pinpointed yung mga lugar. Ayun, tama. Sige, kami natin ang mga follow-up niyan. Samantala, marami pang kaso ang isasampa ng PNP laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Police Brigadier General Jane Fajardo, na spokesperson ng PNP, bukod pa ito sa nauna ng isinampang kaso na direct assault, disobedience at grave coercion. Nagugat ang nasabing mga kaso ng tumanggi si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni VP Sara, na mailipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Sinabi ni Fajardo na patuloy ang investigasyon sa posibleng iba pang kaso na isasampa laban sa Vice Presidente at sa kanyang staff na ginulo ang operasyon sa House Detention Facility at sa Veterans Memorial Medical Center. Dagdag pa ni Fajardo, may kinalaman din ang mga tauhan ng VP SPG sa forced transfer ni Lopez mula VMMC patungo sa St. Luke's Hospital. Samantala, nilinaw ni PNP Chief Romel Marbil na hindi politically motivated ang mga kasong ikinakasa ng PNP laban kay VP Sara.
Tinabla ng NBI ang hirit ni VP Sara Duterte na bigyan siya ng advance questions sa harap ng isinasagawang investigasyon sa controversial niyang kill threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, simple lang naman ang kanilang itatanong kay VP Sara kung sino ang kinontrata nitong papatay sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan at sa claim nitong may banta sa kanyang buhay. Muling itinakda sa December 11 ang pagharap ni VP Sara sa NBI matapos makansila noong November 29 dahil sa hindi nito pagsipot. Nagbanta si Santiago na kung hindi pa sisipot si Inday Sara sa December 11 ay mapipilitan siyang isumite sa DOJ ang mga hawak na ebidensya kahit hindi naririnig ang panig ng Vice Presidente. Kasama sa investigasyon ng NBI ay kung sino ang taong kinausap ni VP Sara para ipapatay ang Pangulo. Sinabi ni Director Santiago na paaaminin nila si VP Sara kung sino ang kinausap niyang hitman. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinangangambahang umabot na sa halos kalahating milyon ang bilang ng mga Pilipinong may HIV sa pagsapit ng 2030. Sa pagtaya ng Department of Health, higit 200,000 ang bilang ng Pinoy na posibleng magkaroon ng sakit na ito sa katapusan ng taong ito. Hanggang noong September, higit 131,000 na ang laboratory-confirmed cases, habang 85 naman ang isinailalim sa anti-retroviral therapy o 88,500 naman ang isinailalim sa therapy. Pagtiyak naman ng DOH, kanilang paigtingin pa ang kampanya laban sa HIV sa pamamagitan ng information dissemination tungkol sa sakit. Ang report ng DOH ay kasabay ng paggunita ng World AIDS Day kahapon. Sa ibang balita, isang building administrator ang nag-suicide at ivinidyo pa ang pagbaril sa kanyang sarili sa Barangay East Camias sa Quezon City. Idineklarang dead on arrival sa Quirino Medical Memorial Center ang 59 anyos na biktima na si Alias Renz. Ayon sa pamilya ng biktima, nakarinig na lang sila ng putok ng baril sa loob ng kwarto nito at ang kanilang tingnan ay duguan ng ulo nito. Nakita sa cellphone ng biktima ang video recording ng ginawa nitong pagbaril sa sarili na itinutok sa ulo. Susunod! Dito po! Sino itong magaling na aktor? Magaling na aktor na sobrang pagmamahal sa kanyang jowa. Aktor ho, sobrang pagmamahal sa kanyang jowa na Bill Moco. Ganon? Bill Moco ay nasira ang karir. Bill Moco niyan. Bill Moco nun. Ha? Itali. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng 727. Ang balitang ito ay Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Kumbachero, alam mo ba na itong BDO Pay app ay sobrang flexible? Kahit anong BDO account or credit card mo, pwede mong gamitin. Talaga? Pwedeng i-link yung BDO bank account o credit account? Pwede ba kahit pareho? Pwede, oo. Naku, kung ganun pala, sobrang hassle-free na magbayad. Walang kahirap-hirap. Teka muna, yung mga walang BDO account, pwede ba silang gumamit yan? Eto, syempre naman, pwede silang mag-open ng BDO basic account mismo sa app na walang initial deposit or sa branch. Kaya kahit hindi ka BDO client, enjoy ka pa rin sa features tulad ng scan to pay, send money at pay bills. Ang saya pala ng BDO Pay app na yan. Flexible na, convenient pa. Oo naman, kaya kung gusto mong hassle-free transactions, i-download mo na ang BDO Pay app. Sobrang flexible at swak na swak sa pangangailangan mo. Ahing balita! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:35 ang ating oras. Yan.
Kausapin nga natin itong isang ito ba yung aktor na sobrang pagmamahal? Iba ito. Iba ito. Yan ba yung may kay Morley ito. May Bilmo ko. May bokong jowa. Pero itong kakausapin natin, nagiging sumisikat pa lang na maging aktor. Si dating Secretary Benher Abalos. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Mukhang nawiwili na kayo sa acting career nyo. Sa pag-aartista, Secretary. Ano naman yun, parang isang abogado lang. Ganun lang. Bayan yun, no? Wala na yung action? Walang barilan, suntukan? Baka magkakaroon. Talaga naman. Ano ba yan? Teleserye ba yan, Secretary? Tingnan muna natin. Abangan. Spoiler ka eh. Spoiler eh. Kagabi ba nandito kayo sa Malacanang, Sec? Doon sa Christmas tree lighting? Opo. Nandun po kami at andun mga dating kasama natin mga cabinet secretary. Andun din po yung mga kaibigan. Nakakatuwa at magagandang at sa Baguio rin, ginawa nito ni First Lady sa mansion siguro mga 4 days ago po. Kaya ho namin na itanong, gusto namin malaman ang mood. Ano bang nararamdaman ninyo sa inner circle, sa mismong first family, sa harap nitong kontrobersya ngayon at mga ingay sa politika, lalo na yung mga galing kay VP Sara? Well, ang mood naman ay yung mensahe ng Pangulo ay tungkol nga sa Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan ay isang sa ating Pilipino, ito yata ay pinakamatagal nag-celebrate ng Pasko at talagang ating ito na kung meron ng diferensya ang tayo ay baka pwede itang sa tabi muna natin itong panahon ng Pasko just for this Christmas. Ano lang kanyang mensahe po. So hindi ho ito nakaka-apekto in any way sa trabaho at mismong sa pagsasamahan sa loob ng gabinete, mga dati at kasalukuyang gabinete ng Pangulo? Well, gano'n naman po, no? Kasi nga yun po ang simbolismo nung activity kahapon, Christmas tree, ito lang Disyembre na po tayo, at ito'y more or less pamilya, komunidad, no? At kung meron mang hindi pagkakaunawaan, idaan na lang po natin sa tamang proseso siguro ito, no? At it's important yung isang tabi muna natin at abihin muna natin yung mensahe ng Pasko. Tatanungin ko sana kayo kung willing kayong mag-mediate between the President and VP Sara. Naalala ko, kasama rin pala kayo sa paborito ni VP Sara, no? Dahil kay Kibuloy. Wala na kung anong kapasidad po ang magagawa natin, no? Andyan na po naman tayo para napaka-importante po nung talagang may mga proseso naman tayong nandyan, no? Importante talaga ay yung ating bayan talaga. Napaka-importante, no? Hindi po ba kayo kinasuhan din? Kinasuhan kayo ni Pastor Kibuloy saka ni former President Duterte. Ano na po bang status nun? Ganito po, no? Sa totoo lang, wala ko yatang ginawa kung itong mga kasong ito, kundi atilan eh. Itong kaso po ngayon na i-file sa akin natin nung dati pong ating Pangulo ay 4 counts ng malicious mischief sa Department of Justice na sasagutin ko. Tapos meron pang Sonia Albincula, pinalan ako, violation of domicile, International Legion Service, offending reduced feelings, threats, no? Maghihiring na kami. Tapos meron pa rin nung interruption itong KOJC. Ito yung mga live na kaso. Ganun din, offending illegal, meron pang illegal use of uniform, insignia, promotion, unjust vexation, violation of cable, internet, tapping up, violation of anti-graft, corrupt practices, no, pay filing na rin.
Pero marami naman na-dismiss. Ang napadismiss ko yung kamukha ng grave coercion, unjust vexation, violation, yung Balincos against Abalos and others, Norma Calay, Dana G. Ang dami po nito. Siguro ito'y aabot ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga 9 po siya. Yung mga kaso? 11. Yung napadismiss ko na sa Sarangani. Ilan pa natitira? Siguro mga 3 o 4 pa ho ito. Pero maraming counts eh. Kutakot pa lang kinaharap nyong kaso. Ang problema, kung kailan yung wala na kayo sa DILG, tsaka nyo ngayon hinaharap yan, Sec. Well, gano'n naman talaga trabaho, Jerry, at Katuni at sa mga nakikinig po natin. Kasi kung hindi mo namang dadampanan yung trabaho mo, you could just imagine, hindi natin nahuli si Pastor Kibuloy, nakakawala pa siya at may warang pa rin siya. Kaya itong trabaho ito, dapat panindigan mo talaga, haharapin mo. Alam po na, mangyayari itong patong-pato at ako'y nagpapasalamat sa ating lagi ng mga pulis na kasama, si General Malvin, si General Torres. Ganun din, patong-patong din yan. No? At sa tiwalang binigay sa atin ng ating mahal na Pangulo. Talagang papel ng mga nasa gobyerno no, talagang expose ka sa ganitong mga klase ng kaso. Pero hindi niyo ba pinagsisisihan yung inaabot yung ngayon na kumbaga dapat may iba kayong ginagawa ngayon inaabala kayo ng mga kasong ito? Hindi naman in fact ako isang private citizen ako, pero sa mga ganyan ang pangyayari, dapat siguro yan ang ating gawin, talagang attitude, no? Ito yung trabaho ng ikaw yung public servant, ito yung para sa bayan. Alam mo namang, maski pera mo, gagastusin mo dito. Pero gano'n na lang yan eh. At sa aking nga sinasabi sa pamilya ko, pinapaliwanag ko sa mga anak ko at sa mga apo ko, na what if hindi kami gumalaw? What if nag-safety kami? So lahat ng warrant of arrest, kinukutya na lang tayo, pinagtatawanan tayo. Mabaksak ang gobyerno niyan. But these are the things we must do. Sometimes you really must have the confidence of standing alone, have the courage to make tough decisions. And have also the compassion to hear others. Ganun lang naman ang trabaho. At yung pinagsikapan ninyo noon, ayan, saan bang jail si ngayon? Pasig Jail si Pastor Apollo Kibuloy at haharapin na niya finally sa hukuman ng kanyang kaso. Kung hindi ninyo pinursigo yun, wala tayong nililitis o kinakasuhang Pastor Apollo Kibuloy. Tama yun, ka-Jared Katunying. At ito naman ay tandaan sa tamang proseso dahil tandaan po natin sa ating nakikinig. Ang ating bansa ay parang bangkong 3 haligi yan eh. Tanggalin mo isang haligi, babaksak yan. Ito ang lehislatura, tigagawa ng batas. Ito ang executive, tiga-implementa ng batas, si Mayor, Presidente, at ito nakakagulo yung dalawa. Merong tiga-interpret. Ito ang judiciary o judge. No? So ngayon, nandun na ho tayo sa punto yun. Kung ano man sinasabi ng pastor, nasa judge na po yan. Yan ang proseso po natin. Hindi natin pwedeng ilagay ang batas sa kamay natin. Magkakagulo-gulo po tayong lahat. At yan po ang talaga pinapanindigan po natin nung tayo nasa gobyerno. Opo. Secretary, salamat. At hindi namin kayo masyadong aabalain. Alam namin na anong tawag doon, kumpanyero? May memorya ng linya. Sabi niya, Valderrama. Sumuko na, Valderrama. Thank you so much po, Secretary, sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Thank you po. Dating DILG Secretary Benhur Abalos. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. This time check is brought to you by sa Showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Oy, magandang morning. Maayong buntag kay Kanilda Season dyan po sa Bohol. Kumusta ba mga tarsier natin dyan? At kay Kuyang Michael Sandoval na nakatutok.
Ayan. Hey Michael, kumusta na po kayo? Si Boss Joey Wanta, sila raw ay nakatutok 24 oras. Oy, thank you. Sabi naman ni Miss Maidi Bagayas dyan sa airport, sana palagi ganyan mga tatakbo sa politika, hindi pagkampanya lang. Sila active. Kaya yung pagtulong sa mga tinamaan ng kalamidad at mga nasunugan. Si Tatay Bonnie Aporo nag-birthday no isang araw dyan sa Quezon. Tatay Bonnie, happy 70th birthday at maganda rin tong punto de vista ni Mantochi. Narinig niya kasi yung narinig nila yung balita. Nasabi ni Inday Sara, akin yan Mine na yan Mine na yan. The presidency is already mine. The presidency. The 2022 sabi nito si Mantochi, ibang klase pala talaga itong si Inday Sara. Siguradong kanya na pala ang presidency noong 2022 pinamigay pa niya. Walang maayos ang isip na tao ang ipamimigay ang pagkapangulo kung iyon na ito. Ang tunay na dahilan ay sinabihan siya ni GMA na kapag tumuloy siya ay mananalo si Lenny. Ganon? Mantochi, totoo ba ito? Ganon. Jomel Gonzaga. Magandang morning. Kuya Elmer Ngo. Sino ba itong magaling daw na aktor na sobrang pagmamahal sa kanyang boyfriend? Boyfriend pala. Teka, lalaki yung aktor. Lalaki sa lalaki. Mahilig nasira ang karir dahil sa Bilmoco itong si boyfriend. Kala ko pa naman bubae yung Bilmoco. Kala ko nga Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka, katunying at ka-Jerry itong guwapitong aktor na sikat kasi ay trulembang pala, as in totoo yung mga chinichismis noon na jowa nito yung isang non-showbiz guy na madalas niyang nakakasama. Yung non-showbiz guy ay may borta-borta, macho-macho, matangkad at lagi itong nasa likod na nasabing aktor. Grabe pala, tinustusan pala ng bonggang-bongga ito ng nasabing guwapitong aktor, kaya ayun nagkawindang-windang ang kanyang kabuhayan. Bangkat ka talaga kapag ang bakla na in love sa isang lalaki. Ganun ba? Magbibigay na ang buong lechon talaga sa kanya. Ganon. Ay nako naman, kaya sa mga bakla, sa mga kapatid ko dyan, nako, maghinay-hinay, mag-isip. Magtira naman ng konti sa sarili. Tama. Lagi ko narinig yun. Magtira ng konti sa sarili. Dati motor-motor lang. Ngayon ba kotse-kotse na? Sino ba yan? Ako ang aktor na bida sa ating sino daw? Ano daw? Uy, ang dami nga pala, Morling, humihingi ng update tungkol dito kay Neri, ano pala ang nangyari kay... At yan daw ba'y dumaan sa tamang proseso? Yan daw ba'y binasahan ng Miranda rights? Oo, para mailagay. Alam mo, naluloka nga ang lahat dahil naawa kay Neri. Dahil matutulog siya, posibleng matulog siya sa kulungan. Doon na talaga. December ng Pasko hanggang bagong taon. Teka muna, hindi ba yung violation ng security code ay napiyansahan na niya yun? Ay, hindi ko alam. Basta ang chismis talaga, talagang matutulog siya doon. Dahil hindi, napiyansahan na. Tapos may ibang kaso pa, yung syndicated staff, doon yata... Yun ang problema. Doon yata, non-bailable yata yung syndicated staff. Ayun naman yung problema doon. Yung syndicated staff. Nasan daw yung ibang, may artista pa raw na iba? Naku, sunod-sunod na yung naglalaba sa mga artista na nakakaawa. Dahil tanggap sila ng kanilang mga endorsement. Yung pala, yung mga endorsement na kanilang ini-endorse ay mga fake news, mga scam. Kaya ngayon, yung mukha nila nakabalandra, sila ang hinuhuli. Talaga, dito sa kaso ni Neri, sino pa yung isang actress na binabanggit? Wala pa. Hindi pa nilalabas. Gusto mo malaman? Sino?
Clue. Sa letrang M at saka R. May R at saka M ang pangalan. Ganun? Oo. Grabe. Yung asawa niya, Medi. Medi sa Kadi. Ganun. Kaya aliw na aliw sa atin si Mami Sherry Ramirez. Talagang Mami Sherry, baka ka mo may pinapa-endorse ka dyan, ha? Mahirap na. Ang naturang aktor na bida sa ating sino daw? Ano daw? Ang letter ng kanyang pangalan ay may letter M sa hulihan. Ayan. May letter M ulit sa hulihan. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ako po ang inyong RH47 Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! So itong pinahulaan mo, hinuhulaan ni Mami Michelle Tama ba yung hula niya? Hinuhulaan? Ano sabi? Kon daw? Nako, hindi. Pero ako naawa ako kay Neri Naig. Alam mo, kumbatsero, konsye. Very inspiring yung kanyang kwento. Maraming mga na-inspire sa kanyang mga ginagawa, gusto siyang gayahin, tapos biglang may ganitong mga kaso. Ito, magandang pagkakataon din para babalaan natin yung mga celebrities nga. Diba, may mga lalapit sa atin, mga, hindi natin alam, fly-by-night pala yung mga produkto na yan. Ang ganda naman ng talent fee. I-endorse mo, hindi mo nga ginagamit yung produkto na yun. Ang problema, in-endorse mo nga, tapos meron ka pang mga kinausap na maganda to. Doon ka madadali. Maganda tong na to. Malaking kita dito. 12% per month to. Nako, ayan na. Di ba, madodoble yung pera mo sa isang taon. Kumbaga, maaakit ka talaga eh. Ay, nako. Ingat-ingat po. Ingat-ingat. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na. Makulay pa. Matibay na. Makulay pa. Ayan. Mag-Jerilum, pre-painted ka na. Inaayos na ni Kuyang Elmer ko yung shortage dyan dahil sa naging epekto nitong mga pagbagyo. Tama. Kung plano nyo naman bumili ng bagong sasakyan, i-level up ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ito pong new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ayun. Ang new Tigo 2 Pro ay mayroong bagong 1.5 liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes, sport mode para sa mas malakas na engine response at eco mode para sa mas matipid na drive. Ito pong bagong Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless app CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na may dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Bukod sa napakagandang features at performance, ay may warranty package din po ito na tiyak na magbibigay sa inyo ng worry-free ownership. Ayos na ayos yan, 5-year bumper to bumper o 150,000 kilometers na warranty. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bumisita na. Sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at test drive ang new 2025 Tigo 2 Pro crossover SUV. Samantala, humahabol ang MMDA at DOTR daw ay tatalakayin ng pagpapalawig sa operating hours ng public transport. Nga pala, yung planong baguhin yung in direksyon ng bus carousel. Yung counterflow. Wala na ba yun? Ika-counterflow. Maganda yun. Yun na ba si Secretary mismo nagbanggit nun, di ba? Secretary Jimmy Bautista. Pwede pag-isipan. RH52, Enyel Parosa. Kami, Enyel!
Jerry at Anthony, official nang nakipag-ugnayan ng MMDA sa DOTR para sa adjustment ng operating hours ng mga pampublikong sasakyan ngayong Disyembre. Kabilang narito ang biyaheng ng mga bus at tren dahil ng MRT at LRT na una nang sinabing balak i-extend para sa holiday season. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega na may formal ng komunikasyon sa kagawaran ng MMDA. Kaugnay ito na hirit ng ahensya na palawigin din ang operasyon ng mga tren at EDSA busway matapos iurong ang opening ng mga mall sa alas 11 ng umaga. Pakinggan natin si Yusek Ortega. It will be based on a meeting or a communication with MMDA and DOTR. Siguro po, hopefully by next week po, titignan po natin, dapat po meron na tayong announcement para ma-assure naman po natin yung ating mga mananakay. Hanggang ngayong unang lunes ngayon ng Disyembre, hanggang pasado 7 in the morning, moderate na ang takbo ng mga sasakyan dito sa EDSA southbound hanggang bago mag-Ortigas dahil sa volume, habang tukod na rin ang eastbound lane ng Ortigas naman ng mula Tulay papasok sa Pasig City. Paglampas naman ng short tunnel sa EDSA, ay bahagya na rin pagsikit ng sasakyan sa Boni sa Mandaluyong hanggang sa lungsod ng Makati. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. Ay, Attorney, Chairman Larry Paredes ng BCDA. Ayan. Kasama ka ba sa ride ng Hogad ngayon? May Hogad ride pala ngayon sina dating Director Neil Nick Paeldon. Ngayon. Oh, ngayon. Paeldon. Ngayon. Ay, ride safe ha, Hogad Tigers. Si Secretary Juan Ponce Enrile. Veterano ng mga people power to eh. Oo. Sabi niya, pinapayuhan niya yung mga nagkakamping dyan si EDSA sign. Tantanan nyo na yan, walang katuturan ang people power. Sabi ganun. Magsiuwi na kayo. Magsiuwi na kayo. Tama din naman dahil gusto nyo bang guluhin ang bayang ito? Gusto nyo bang patalisikin ang kasalukuyang presidente? Ano ba ang inaasahan ninyo? Magbabago ba buhay natin overnight? Magsibalik kayo sa inyong mga trabaho. Kung kayo may mga trabaho at huwag nyong sirain ang inyong buhay dahil lang sa ilang politiko. Pag nagkabati-bati yan, sa politika, di ba? Maiiwan tayo. Maiiwan tayo. Pag nagkabati-bati yan, tayo magkakaaway. Tapos wala ka ng trabaho dahil tinanggal ka na, dahil hindi ka nagpapapasok, dahil panayan sama mo lang sa mga rally. Yun. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie says, RH number 1.